Ngayon ho, eto, pumunta muna tayo sa Senate. Oh, Kano daw? Ako kung maalala nyo ho, talagang si Marcoleta talagang iginigiit at talagang ipinipilit na ayaw niyang magbalik ng mga kaperahan itong mga diskaya ho. No, hindi ba kayo abot ng winter storm diyan, Sir Mark? Hindi, sa New York lang 'yun, medyo malamig. Actually, may bakasyon nga sana yung ano ko yung nanay ko diyan sa ano, diyan sa Asia lang din ano. Kaya lang hindi natuloy, cancel yung flight kasi nga um yun nga, snowstorm o winter storm doon sa New York, doon siya dadaan. Anyway, game. Marcoleta, eto po yung talagang pagtanggi ni Marcoleta, mga bossing ha. Naisauli ay ipasauli itong ano, kaperahan ng bayan from Diskaya at mukhang nagagalit pa. Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day. Ibang klase din talaga to si Curly Diskaya, no? Matigas yung muka na sabihin niya na kasi po kapag kayong ano magsosooli po kami, parang kami pa po yung nanakawan. Ibang klase yung mga salitaan ni Curly Diskaya, mga bossing. Kaya ako ho, mga kababayan, imbis na alam nyo ho, mga bossing, etong mga ito, sinasabi nila, base ho sa kanila, meron silang anak na special. Para po doon sa mga anak, naawa ako. Kasi kung sakali itong mga makulong, kawawa di ba? No? Kawawa. Bilang isang magulang o bilang isang anak, syempre, biruin mo, lalaki ka na wala yung magulang mo nakakulong sa kulungan. Pero, imbis na maawa ka dito sa mga ito, lalo kang nabubwisit sa mga pinagsasasabi. Biruin mo, bilyon-bilyon. O kaya nga yung asawa niya nakakulong na. Bilyon-bilyon ho, mga kababayan. Yung nawala sa pondo ng bayan. Tapos ngayon, ipinapasauli, ang tingin niya daw, sila pa yung ninakawan. Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw pa, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun. Ibabalik lang yung pera. No, gusto nyo kasi na maging state witness. Tingnan nyo, parang sila lang dalawa ang nagkukumbinsihan sa isa't isa doon sa Senate. Yung ibang mga gustong maging state witness, mga nagsauli na ng pera. Pero ito, matindi ho ito, matigas ho ito, mga kababayan. At hindi ko alam kung bakit todo ang pagtatanggol ni Marcoleta dito sa mga ito. Sa mga Diskaya, no? At siya yung unang-unang tumututol at siya yung unang narinig ko at nag-iisa lang yata siyang senador na lumalaban para kay Curly Diskaya at sa mga Diskaya na wag maisoli yung pera. Ngayon, ang tanong, bakit kaya? No? Bakit kaya ayaw ni Marcoleta na isauli yung pera o magpasauli, no? Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that Hindi naman yata ganoon. Yung ibig sabihin kasi mamaya ipapaliwanag ko yan mga bossing ng DOJ. not correct? Hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano kayo siya Totoo naman. Di ba? Para malaman mo kung talagang sincero etong mga gustong maging witness protection o sumailalim sa WPP, kailangan makitaan sila ng pakikipagtulungan. Yan yung mga Diskaya
Wala tayong makita eh. Na talagang mag-all out sila at sasabihin nila kung sino yung mga suspect o sino yung mga talagang may kinalaman dito sa flood control. Biruin mo, bumaba ka lang ng 2022 pababa na taon. Papunta mga 2019, 2016. Ayaw na eh. Parang may allergy na ho itong pag-usapan eh. 'Di ba? So mararamdaman mo na merong mga iniingatang mga tao. Kaya hindi po sila makapasa-pasa doon sa witness protection program. Tingnan nyo yung iba, aprobado na. Sila hindi. Kulong pa. Process if that was dangled. Paano siya mapoprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PJ, kanina. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Kala ko sasabihin kasi nungalingan po yung sinasabi ni Marcoleta. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya. Oh. Ayun, tipo ko kasi mga kababayan, yung estilo ho ng mga diskaya, nung mga ipinagtatanggol ni Marcoleta, sige, depende. Pagka tinanggap nyo kami, sige, ganito ibibigay namin, o ganito yung mga sasabihin namin. Yan yung kailangan mauna ho. Magte-tell all ba talaga lahat? Talaga bang handa na ilaglag lahat? Pero hindi ho nakikitaan ng ganun. At ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor. Mr. PG na lang. Mr. PG. Nung ako yung chairman Nakakabwisit si Marcoleta dyan. Sarap sampalin. pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil First come, first serve na lang. Ganun na lang. First come, first serve na lang. No, dahil sila ang unang nag-apply. kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. Sabi ni Alalin Ando, ilabas ni Diskaya yung ledger na biruin nyo nga yung ledger na yon. Tagal-tagal na ho. No, tumawid na tayo sa 2026. Hindi pa din ho na ilalabas yung ledger na yon. Pinapaikot lang tayo nitong mga ito. At eto, sila yung may pinakamatigas sa muka na talagang ayaw magsauli ng pera. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yun, nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yun, di ba? Yung araw din na yun, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung, ang mismong kayo Ayan, tingnan nyo nga. Paano niya masasabi na hindi ako nag-aabogado sa mga diskaya? Pero yung mga salaysay at yung mga nakikita natin kay Rodante Marcoleta, mga bossing, talagang pagtatanggol ho sa mga diskaya. Ngayon, ito na lang po ang iiwanan ko, no? Ang itatanong ko sa inyo, ano ang dahilan kung bakit talagang sobra ang talagang kapit ni Marcoleta at sobra ang talagang pagtatanggol niya na wag magbalik ng pera yung mga diskaya? Hindi kaya baka magbalik din siya ng pera? No?
sa mga diskaya kapag ka ganun ang nangyari. Ay, hindi nga pala. Wag nyo nang isipin yung sinasabi ko, no? Kasi sabi ni Ramon Tulfo, hindi naman daw si Marcoleta yung tinutukoy niya na nakatanggap ng 120 million sa mga diskaya. Wag nyo nang isipin yun. Pero hindi mawawala sa isip po talaga, mga bossing. Anyway, magpapaalam na ho ako at meron kaming marathon ngayong umaga. Bukas ulit ng umaga